my beloved Boss Mike Cervera. Nako, eto na, Pulong Duterte nakahanap ng katapat. Iwan na natin si Panutya. Pasok! Representative Pulong Duterte, binanatan ng isang kongresista. Isa pa nga, Pulong Duterte, binanatan ng kapwa kongresista. Sino ba yung kongresista na yan? Hoy! Sino kaya itong kongresista na to, mga kababayan ko? Pasok! Davao City Representative Pulong Duterte, binanatan ng isang kongresista dahil sa sunod-sunod na paglalabas ng mga statements. Panahon ng paniningil, pinanindigan. Brigada Haji Camino. Brigada mo. Kung matatandaan ninyo, mga kababayan ko, itong si Pulong Duterte, panay ang batikos kung sino-sino binabanatan nito. Na yung banat ho niya, wala naman tira, walang laman. Oo. Kumbaga sa mga kababayan, parang binato lang ho kayo ng bulak. Ganun na lang ho yung nangyari dito eh. Ngayon ho, eto naman, eto pala, etong, Akbayan Party List. Binanatan ho, binanatan. Pakinggan natin ang banat. Hinamon ni Akbayan Party List Representative Percy Sendanya si Davao City Representative Paulo Duterte na isa publiko ang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN sa halip na maglabas ng mga pahayag na paligoy-ligoy. Oo nga! Paligoy-ligoy eh! Wala namang kwenta, mga kababayan, di ba? Wala namang kwenta sinasabi nito. Tignan nyo. Hindi nyo ba napapansin? Si Pulong Duterte nangangayayat na. Parang hindi na ho nakakatulog si Pulong, Kaya sabi ko sa inyo, mga kababayan, huwag nyo hong nanaisin, huwag nyong hahangarin na magparami ng pera. Tignan nyo si Pulong, mga kababayan ko. Mukhang malapit-lapit na rin Mukhang nagdidelikado si Pulong, mga kababayan Delikadong si Pulong, Nagdidelikado to. Pasok. Tugon ito ni Sendanya sa mga banat sa kanya ni Duterte patungkol sa Day of Reckoning o panahon ng paniningil na may kaugnayan sa kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Sendanya, tila napakaraming statement na inilalabas ni Congressman Pulong sa nakalipas na mga araw. Daming banat. Mananagot kayo, Eka. Kayong mga dahilan kung bakit kinidnap ang aking ama. Lintik ang walang ganti. Darating ang panahon, lilipuling ko kayo. Gagantihan ko kayo. Ina nyo. Gano'n si Pulong, Nasanay kasing sipag din sa paggawa ng batas. Mas makabubutian niya na ilabas na lang ni Duterte ang sisipagan sa paggawa ng batas. Tagal-tagal ng kongresista, wala pang nagagawa kahit isa. Hoy kayong mga taga-Davao, di ba kayo nahihiya? Niloklok nyo yung congressman nyo kahit isa, wala pang nagagawang batas. Saan ka nakakita ng ganyan? Di ba? Saan kayo nakakita ng ganun, mga kababayan? Si Pulong Duterte, ang tagal na hong kongresista. Ayan, ginawa pang kongresista pati mga anak niya. Di meron na naman kayong isa na inutil, hindi makagawa ng batas. Anong klaseng mambabatas? Kaya nga hinalal nyo para magkaroon ng kayo ng makagawa siya ng batas para saka pakinabangan ninyo. Wala, di ba? Paano nga naman ninyo paghahanapan? Mga bobo kayo. Yang SALN kasama ang kanyang mga kapatid. Binweltahan din ito ang nakababatang Duterte. Labas mo SALN mo. Labas nyo, SALN nyo. Di ba kayo nagtataka? Ang mga Duterte mula kay Pulong, kay Digong, kay Sara, kay Baste, isama nyo na rin yung pong syota ng apo ni Chabit.
Bakit takot ilabas ang mga SALN yan? Naglabasan na, lumabas na yung kay Ping Lacson, lumabas na yung kay Risa, pero yung sa kanila wala pa. Di ba? Wala, ay mag-like na kayo. Nagagalit na si Aichang. Kokonti pa lang daw yung nagla-like sa inyo eh. Nakakainis kayo. Na umaastang tulad ng ama ngunit hindi umuubra. Giit pa ng kongresista, hindi sila nagpapantasya na ipadala sa The Hague ang mga tulad ni Pulong. Naselyuhan umano ang kapalaran ng dating Pangulo at kanyang mga kasamahan ng akalaing kaya nilang pumatay ng libo-libo nang walang naghihintay na kaparusahan. Kaya nga, binoto ng congressman, kailangan pa raw bang gumawa ng batas? Siyempre, kaya nga mambabatas eh. Minsan itong mga DDS, mga nang momon na talaga eh, no? Kaya nga tinawag na mambabatas para lumimbag ng batas. Anong gagawin yan? Kaya nga eh, nasa batasan yung opisina nila eh. Kasi mga gagawa ng batas para sa kapakinabangan ng constituent niya. Ganon. Tindi, no? Yari si Pulong rito. Yari. Astang tulad ng ama ngunit hindi umuubra. Giit pa ng kongresista, hindi sila nagpapantasya na ipadala sa The Hague ang mga tulad ni Pulong. Grabe Naselyuhan umano ang kapalaran ng dating Pangulo at kanyang mga kasamahan ng akalaing kaya nilang pumatay ng libo-libo nang walang naghihintay na kaparusahan. Posam, barking microban, alam niya lang mambutas. Yun na nga, bubutas ng pokpok doon sa Davao. Ang problema nga, hindi pa siya yung nambutas eh. Nabutasan na ng iba, bago niya binutas pa. Diba? Diruin mo yun, nabutasan na ng iba, tsaka niya binubutas pa. Siya mismo sana yung nambutas. Kaya naman paniwala ni Sendanya, darating ang araw ng paniningil at sa katunayan, nagsimula ng dalhin sa The Hague si dating Pangulong Duterte. In the heart. Yan, mga kababayan ko, daldal ng daldal si Pulong, mahina ulo. Ito lang yan Siya mga kababayan ko, pakinggan nyo yung sasabihin ko. Kung talagang matalino tong mga Duterte, sana nakagawa na ng batas ito. Sipin nyo maigi Simple lang tong halimbawa na ito. Sa isang matalinong tao, may utak ka. Katulad ni Sandro, napakarami ng nagawang batas, di ba? Kailan lang ba naging kongresista si Sandro? Pero eto, si Pulong, diyan na tumanda sa Kongreso. Pero mga kababayan, tumanda na. Naging lolo na. Naging lolo na. Wala pa ring nagagawa. Ngayon, isipin nyo, yung ba yung may utak, matalino? Yung hindi nakakagawa ng batas? Bubo lang kayo ang bobo, pare-pareho. Kayong mga DDS, mga bobo, pare-pareho. Putik na yan. Iahambing-hialin tulad nyo na lang para malaman nyo kung bobo o may laman ang ulo. Diba? Yan, simplihan nyo. Ano ang trabaho nito? Kongresista po, Boss Mike. Alamin nyo kung may nagawang batas. Boss Mike, wala po. Bakit walang nagawang batas? Bubo, paano makakagawa ng batas? Bubo nga eh. Bubo! Tama? Kapag matalino, Boss Mike, si Sandro po marami na eh. Bago lang ho yun, bago lang hong kongresista, si Sandro Marcos, ang dami niya na hong nagawang batas. Diba? Ayan, mga kababayan. Diba? Simple lang, diba? Malalaman na kaagad natin kung talagang ang isang politiko, mambabatas ay may malaman ng ulo. Makakagawa ng batas yan eh. Diba? Ganon.
si Apo Bongbong, ha? At marami pang iba dyan. Daming nagawa ng batas, eto wala pa rin. Ngaw, 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 ngaw. Ngaw, ngaw lang ng ngaw, ngaw. Sabi, ang pagnanakaw lang ang alam mong gawin, hayop ka. Di ba? Oo! Our beloved Boss Mike Cervera.